Ito po ang part 4 ng ating serye sa Coup d'etat and the People Power Revolution. Ngayon pag-uusapan natin ang kamatayan ni Ninoy Aquino noong 1983 at ang sumunod na snap elections noong 1986. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Noong 1972 up to 1980 ay umiiral ang martial law. At noong 1980 finally nilift ito ni Marcos, pero one thing is visibly clear na unti-unti nang humihina ang katawan ni Ferdinand Marcos. At ayon kay Ninoy Aquino sa kanyang pagbabalik dito sa Pilipinas ay ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit siya ay nagdesisyon na bumalik, sapagkat nakikita niya na pahina na ng pahina si Presidente Marcos at nakarating din sa kanya ang impormasyon na ang mga general ay nagbabalak na mag-take over sa pamamahala dito sa gobyerno ng Pilipinas. So, kailangan niyang bumalik sa Pilipinas in order to present an alternative to Mr. Marcos or President Marcos at sa opposition, to unify the opposition on this regard. At sa kanyang pag-uwi ay sinalubong siya sa Manila International Airport noon na ngayon ay naiya na. At dito na nga po naganap yung pagbaril sa kanya doon sa tarmac. Nagbuo ng Agrava Commission para imbestigahan ang di umano'y pagpatay kay Ninoy Aquino. Pero si Corazon Agrava, na siya ang chairman ng committee na ito na binuo, ay pinawalang sala sila Fabian Ver at sinabing wala silang kinamalayan dito sa nangyaring pagkakamatay ni Ninoy Aquino. However, yung report na yan na ginawa ay dalawang parte. Merong majority report and the minority report. The minority report was signed by Corazon Agrava at sinasabi nga na walang kasalanan si Ver. The majority report, however, says na mayroong pananagutan si Ver at iba pang mga opisyal ng military at ng PCINP nung panahon na yon. However, ang sinunod dito na rekomendasyon, siyempre, ay yung kay Corazon Agrava at napawalang sala na nga din po si Fabian Ver. Pero simula nung namatay si Ninoy Aquino, halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, walang tigil, walang puknat ang mga rally sa Kamaynilaan at sa lahat ng parte ng Pilipinas, at umigting ng umigting ang kaguluhan at mga serye ng mga rally at mga kilos protesta. At dahil dito ay tila nagkakaroon ng paglakas din ang CPP-NPA na naging kababahala para sa United States of America, sa USA. At finally, noong 1985, they have asked Ferdinand Marcos to call for a snap election. At napuwersa naman itong si Ferdinand Marcos Sr. na magpatawag ng snap elections. Noong February 7, 1986, ginanap na po yung snap elections, pero ito ay puno ng mga balita ng katiwalian, ng pandaraya, ng vote buying, pananakot, at yung counting mismo sa PICC. Ito yung naging makasaysayan na nag-walk out ng may mga mahigit na 30 na mga encoders ng COMELEC, sapagkat sila ay sinasabihan na palitan ang mga resulta at hindi nila ito sinunod, kaya sila ay nag-walk out. At yung pandaraya na yan ay hayagan, it was televised, and bigla nga kinatnon yung live feed nung nakitang nagwo-walk out na yung mga encoders ng COMELEC. Pagkatapos noon, sila ay nagtago papunta po sa Manila Cathedral at kinukup sila nila Cardinal Sin. Pero despite of all these allegations of protest and protest sa pagkapanalo ni Ferdinand Marcos, siya pa rin ang idineklara na panalo, at eventually dapat siya ay mag-take ng kanyang oath of office noong February 25, 1986. But that never happened because people power just occurred. At dito na nga po ay nag-umpisa yung series of events. Pagkatapos po ng halala na ito, nagdeklara po si Cory Aquino ng civil disobedience. At sa civil disobedience call na ito ay nag-call ang kandidatong presidente pa lang noon na si Corazon Aquino. Dapat naman talaga siya ang nanalo, na
i-boycott ang lahat ng mga crony ni Marcos. Like yung mga sina Lucio Tan, sina Coangco. So yung mga bangko na kontrolado nito, mga ito, nag-withdraw ng pera mga tao. Nagkaroon na nga ng bank run. There were protests everywhere after the call for civil disobedience. And the dollar, the Philippine dollar, has reached yung mark from 20 pesos to 25 pesos. At iyon na yung benchmark na parang naging critical noon para sa United States government to finally talk to Ferdinand Marcos about the situation in the Philippines. But here's the thing that happened, because of this call for civil disobedience at lumalala na ang kaguluhan sa Pilipinas, eventually nagkaroon ng patawag ng kudeta o nagdeklara ng kudeta sila Enrile. But that declaration of a kudeta actually was accidental. It was never meant to be for Cory Aquino o para iluklok si Cory Aquino. What happened there was that there was a plan para lusubin ng mga tropa na pamumunuan ni Gringo Honasan ang Malacanang at kubkubin ang palasyo, kunin, dakpin si Ferdinand Marcos. And then there will be supposedly a military junta. Cory Aquino was never meant to lead the people at that time. It was supposed to be a military junta to be led by Juan Ponce Enrile and possibly si Fidel Ramos. However, something happened. The information leaked. Nalaman ni Marcos na nagpaplano ng kudeta itong sina Enrile, and so nakarating din kay Enrile na siya i-aaresto ni Ferdinand Marcos. And therefore they assembled a few hundred soldiers at nagpunta na sila sa Camp Crame at saka sa Camp Aguinaldo. At doon ay nag-ipon sila ng mga puwersa at tumawag sina Enrile kina Cardinal Sin. Sinabi nila na sila ay aaresto ni Marcos, and they were asking for support. And the people eventually proceeded doon sa tawag ni Cardinal Sin at nagpuntahan sila sa EDSA para protektahan ang hanay nila Enrile at saka nila Fidel Ramos. And that triggered yung the start of the EDSA revolution. But one thing that you will notice here is that kung pinapanood nyo yung serye natin from the beginning, makikita nyo yung pagkakawangis nito doon sa nangyari sa Vietnam noong 1963. We said na nagkaroon po ng declaration also ng kudeta to overthrow a very unpopular government because the American interest is being affected. Dito sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr., the same also happened. Nagkaroon ng declaration of ng kudeta because Marcos is becoming a security threat also for the American government. So, I would suppose na yung at ito rin ang sapantaha ng marami na ang deklarasyon noon nila Fidel Ramos o yung plano nila na mag-stage ng kudeta was also with the blessings of the United States government through the CIA, which I think is more logical. However, because of the turn of events, dahil sa mga nangyari na bisto sila, there was more of a divine intervention. Dahil yung unang plano na sila ang mamumuno pagkatapos magdeklara ng military junta ay hindi na naganap because people power came and they had to throw their support to Cory Aquino. And then eventually, Marcos was ousted. On the day that he was supposed to take office, his oath of office, that was his last day in Malacanang. Bakit natin binabalikan yung kasaysayan nito? Abangan nyo po doon sa ating concluding chapter nito sa panghuling serye natin. Pero tayo pong lahat, patuloy po tayong magmasid, patuloy po tayong makialam, at patuloy po tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.